Bakit ba mas malaki ang sahod ng welder sa ibang company? Dito kasi sa pinagtatrabahuhan ko, parehas ang sahod ng lahat ng skilled worker. Kaming mga helper lang ang mababa. Yan ang comment ni Kabakal, kaya tara sagutin natin yan habang naghihinang naman ako dyan sa loob ng ducting. So, ganito kasi yon, Brad. Alam naman natin na lahat, ulitin ko po, lahat ng skilled na trabaho ay delikado at mahirap. Pero, gaya nga ng nasabi nyo, sa lahat ng skilled na trabaho, welder ang may mas mataas na sahod sa kanila sa ibang company. Kaya hindi rin nakapagtataka na mas marami ang gustong maging welder. Although, gaya ng sa inyo, may mga ilan ding mga company na pare-pareho ang sahod sa kanilang mga skilled worker. At yun naman ang tanong na hindi ko masasagot kung bakit nga din the same lang ang sahod nila. Pero sa tanong naman na kung bakit mas mataas ang sahod ng welder sa ibang skilled worker, ito naman ang ilan sa mga alam kong dahilan kung bakit. Una, sa pag-aaral pa lang ng welding, ramdam mo na ang hirap. Andyan yung tinitiis ang init, ang sakit ng paso, sakit sa mata, sakit sa katawan, at yung stress na rin sa training. At alam ko sa lahat ng dumaan sa training, kagaya ko, relate kay dyan. Pangalawa, hindi rin biro ang pag-a-apply sa trabaho. Dahil sabi nga ng ilan, dadaan ka muna sa butas ng karayom bago ka makapasok. At isa nga sa pinakamahirap na proseso sa pag-a-apply ng trabaho is yung trade test. Na maging kami ng mga datihan or may mga experience na ay di rin maiwasang kabahan during trade test. Lalo na kung nakamasid ang mismong representative ng kliyente, contractor, manager, supervisor, or welding inspector at istrikto ang pamamalakad nila during welding. At para maniwala kayo sa sinasabi ko, ang unang experience ko dyan na ganyan ang senaryo is noong baguhan at 2 years pa lang ako sa EEI, year back 2009. Noong tumesting ako para sa project nila sa Summit doon sa Batangas. At syempre, dahil naunahan ako ng kaba, tulad ng inaasahan, bagsak ako. Then, ang pangalawang testing ko na ganyan ang senaryo is nung nag-apply naman ako sa Boomgin. At ang resulta, bagsak pa rin. At ang panguling experience ko na ganyan is nung nag-apply naman ako going Malaysia. Pero this time, pumasa naman ako. Kaya naka-experience na din naman ako makapag-abroad. Then, sa mga sumunod na mga trade test na naranasan ko, kahit paano, naipapasa ko na kahit sabihin pa na hindi naman kaganda ng hinang ko na gaya ng mga magagaling talagang welder. Pero, proud to say naman na pumapasa ang mga gawa ko sa visual at x-ray examination. At gaya nga sa mga sinasabi ng mga palabiro kong fitter, aanhin mo ang magandang hitsura kung bulok naman ang loob. O, di ba? May tama? And through my experience of failures, doon naman ako mas lalong natututo. Kumbaga, yun ang mas nakatulong sa akin para mas lalong mag-strive ako at patuloy na mag-aral. Ika nga sa kasabihan nila, failure is not an hindrance but a stepping stone towards success. Tama ba yun? At ang panghuli at pangatlo kong dahilan kung bakit mas mataas ang sahod ng mga welder is siguro dahil sa nature ng trabaho namin.